Ang pelikula ay nagbubukas sa isang lugar sa panahon ng 800 AD nang ang isang higanteng spaceship ay nag-crash sa Earth. Nagtatapos ito sa paglapag sa gitna ng isang lawa at ang resulta ng banggaan ay ikinatakot ng mga kalapit na hayop. Pagkatapos ay dalawang mukhang tao na nakasuot ng makabago na spacesuit ang lumabas mula sa bumagsak na ito. Ang isa sa kanila ay desperado na kinaladkad ang kanyang kasama sa pampang na malinaw na nasaktan. Sumunod ay tinanggal niya ang sarili niyang helmet at nawala ng malay nang magkaroon ng flashback sa nakaraan. Nang magising siya makalipas ang ilang oras, napagtanto ng spaceman na namatay na ang kanyang kasama dahil sa matinding sugat sa dibdib. Sinubukan niyang unawain kung ano ang maaaring nangyari nang makarinig siya ng isang tawag ng isang robot na boses mula sa malayo. Sa oras na yun ay nakita ng spaceman ang kanyang AI computer na lumulutang sa lawa. Mabilis niyang kinuha ang makina at inutusan ang computer na i-download ang lahat ng magagamit na data tungkol sa planetang ito. Ang computer pagkatapos ay nagbukas ng isang impormasyon at ang buong data ay inilipat sa spaceman sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Kasunod nito, ang lalaki ay gumawa ng isang libingan para sa kanyang namatay na kasamahan at nagsimulang tumingin sa nakapaligid na kagubatan. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng bangkay ng malaking isda sa tabi ng isang nawasak at inabandona na nayon. Malinaw na ang pag-atake ay hindi gawa ng isang tao. Sa oras na yun ay bigla siyang nagkaroon ng isang pakiramdam na siya ay pinapanood ng isang bagay o isang tao. Tumakbo siya palayo sa lugar ngunit dumating ang isang lalaking nakasakay sa kabayo. Pagkatapos ay ginawa siyang hostage sa isang kalapit na nayon ng Vikings na napapaligiran ng pader na gawa sa kahoy. Sa gitna ay isang magandang bulwagan, kung saan tinuturuan ni Haring Hrothgar ang kanyang anak na babae na si Freya ng sining ng pakikipaglaban gamit ang espada. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi siya magpapakasal sa kanyang manliligaw na si Wulfric, isang naghahangad sa trono ng hari. Nagpakita si Wulfric ngunit ang kanyang pilosopo na pag-uugali ay nagpaalis lamang kay Freya sa bulwagan. Pagkatapos ay pinag-uusapan nina Hrothgar at Wulfric ang tungkol sa isang mapangwasak na pag-atake na nangyari sa isang kalapit na nayon. Lumalabas na sinisiyasat ni Wulfric kung ano ang sanhi ng pag-atake nang makita niya ang spaceman. Nahuli siya ng Viking na si Wulfric ngunit hindi niya iniisip na kabilang siya sa anumang kilalang nayon. Samantala, inilagay ang hostage sa harap ng mga taga-nayon na namangha sa kanyang pananamit. Kalaunan ay dinala ni Wulfric ang lalaki sa loob ng isang kulungan para tanungin. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng spaceman at sinabi ng huli na siya ay si Keizo. Nagpanggap din siya na siya ay mula sa isang isla sa Hilaga at nasa isang paglalakbay sa pangangaso. Malinaw na ang mga lalaki ay hindi naniniwala sa kanya at iniisip na siya ang sumalakay sa kalapit na nayon, kaya naman itinali nila si Keizo sa isang kahoy na poste at iniwan siya pansamantala. Nang makaalis na ang lahat, sinubukan ni Keizo na tumakas gamit ang isang bakal na nasa malapit. Magtatagumpay na sana siya nang biglang dumating si Freya sa kulungan. Malalaman natin na hiniling sa kanya ni Wulfric na linisin ang mga pinsala ng bilanggo. Nang gabing yun ay muling nag-usap sina Hrothgar at Wulfric tungkol sa pag-atake sa kalapit na nayon. Nais ng hari na hanapin niya si Gunnar na pinuno ng nawasak na nayon dahil gusto niyang linawin na hindi sila ang nagsagawa ng pag-atake. Pagbalik sa nayon, tinanong ni Freya si Keizo kung siya ang nagplano sa pag-atake ngunit mariin niyang itinanggi ito. Habang nag-uusap ang dalawa, nagawa ni Keizo na makalaya at matalo si Freya. Tatakas na sana siya ngunit biglang gumawa ng alarma ang isang gwardya na nagpahayag ng pag-atake sa nayon. Lahat ng Vikings ay nagmamadaling kumilos, iniisip na si Gunnar ang dumating upang gumanti. Ngunit sa kanilang lubos na takot, napagtanto nilang nakapasok na ang kalaban sa loob ng nayon. Wala silang ideya na ito ay isang mandaragit na alien na hayop na umaatake at pumapatay ng ilang mga taga-nayon ng sunod-sunod. Sa malapit, si Keizo na tila alam kung ano ang nangyayari ay nagsimulang habulin ang hayop ngunit huli na ang lahat. Kinuha ng misteryosong halimaw ang isang bantay at dinala siya sa gilid ng dingding na gawa sa kahoy. Sumigaw si Keizo na tinawag ang nilalang na Morwen at susundan na sana niya ito ngunit nahuli na naman siya ng mga Vikings. Pagkatapos ay itinali siya sa isang bato, at ang napapagod na si Keizo ay nagkaroon muli ng flashback tungkol kay Morwen na umaatake sa kanyang mundo at pinapatay ang kanyang mga tao. Kinabukasan ay dinala siya sa malaking bulwagan kung saan naghihintay si Hrothgar. Pinahintulutan ng hari ang estranghero na ipaliwanag ang kanyang panig ng kwento at sinagot ni Keizo na nangangaso siya ng isang hayop na nagngangalang Morwen. Sinalakay nito ang kanyang mga tao at gumagamit ng mga nakamamanghang ilaw sa kanyang buntot upang akitin ang kanyang biktima. Ipinagtapat din ni Keizo na hindi niya sinasadyang dinala si Morwen sa nayong ito.
Ngunit napatigil siya dahil nanunuya si Hrothgar sa kanyang buong kwento. Alam ni Keizo na hahabulin ng mga Viking ang anumang umatake kanina kaya humingi siya ng pagkakataon na sumama sa kanila. Di nagtagal, ang mga Vikings at si Keizo na binigyan ng sariling kabayo ay umalis sa nayon upang hanapin ang umaatake. Isang panday na nagngangalang Boromir ang nag-alok kay Keizo ng karne ng hayop sa daan ngunit iniluwa ito ng huli. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Wulfric ang ilang mga bangkay sa lugar at nagmungkahi na bumuo ng magkakahiwalay na grupo ng ekspedisyon. Mariin itong tinutulan ni Keizo ngunit inutusan pa rin ng hari ang lahat na pumili ng makakasama upang maghanap sa paligid. Si Hrothgar at Boromir ay tumungo sa dulo ng kagubatan, at hindi nagtagal ay nakita ang isang putol na ulo ng kabayo. Ang isa pang grupo ay nakahanap ng mga sunog na bangkay sa labas ng isang kuweba, at nagpasya silang pumasok sa loob. Lumipas ang ilang minuto, ang buong gubat ay umalingaw-ngaw sa nakakatakot na hiyawan mula sa kuweba. Ang lahat ng mga Vikings ay mabilis na nagtipon malapit sa bakana ng kuweba at nagmamadaling pumasok upang iligtas ang kanilang mga kababayan. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang higanteng oso na nagsimulang umatake sa kanila ng sobrang bangis, isang matinding pakikibaka ang naganap kung saan 2 pang Vikings ang namatay. Ngunit salamat sa katapangan ni Keizo, nagawang saksakin ng grupo ang oso ng maraming beses at sa kalaunan ay napatay ito. Sa resulta ng kaganapang ito, ginantimpalaan ni Hrothgar si Keizo para sa kanyang katapangan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kalayaan. Ang nayon ay nag-organisa ng isang kapistahan bilang parangal sa tagumpay laban sa oso. Nang maglaon ng gabing yun sa panahon ng pagdiriwang, nagsuot si Keizo ng damit ng mga Vikings at binigyan ng upuan sa tabi mismo ng hari. Si Wulfric na bahagyang naiinggit sa mabilis na pagtaas ng katayuan ni Keizo, ay hinamon siya sa isang laro na tinatawag na Shields. Sa loob nito ay ilang lalaki ang nakatayo sa isang parisukat, na gumagawa ng landas gamit lamang ang kanilang mga kalasag. Ang magkakumpetensya ay dapat na umakyat sa mga ito at kailangan nilang balansehin ang kanilang mga sarili sa ibabaw ng mga kalasag. Pagkatapos ng serye ng mapagkumpetensyang laro, sa huli ay nahulog si Keizo, ngunit si Wulfric ay hindi kumilos ng mayabang at magiliw na tinulungan ang kanyang katunggali. Ngayon ang 2 lalaki ay nagtitiwala na sa isa't isa. Pagkatapos umalis sa malaking bulwagan, nakita ni Keizo si Freya na nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanyang ama sa ekspedisyon. Ipinaliwanag ni Keizo na hindi ang oso ang pumatay sa kanyang mga tao kundi si Morwen. Binalaan din niya ito na babalik ang nakakatakot na hayop anumang oras. Naputol ang kanilang pag-uusap nang ang mga tauhan ni Gunnar ay biglang naglunsad ng pag-atake sa nayon. Ang 2 grupo ay nasangkot sa isang mabangis na sagupaan kung saan sina Keizo at Freya ay pumatay ng ilang kaaway. Si Hrothgar sa kabilang banda ay nakatagpo si Gunnar, isang malaki, matipuno at labis na mapagmataas na tao. Pinabagsak niya si Hrothgar at papatayin na sana siya nito nang biglang nakialam si Keizo sa huling segundo. Nang kumilos si Gunnar upang gumanti, ang kanyang mga tauhan ay humarap sa kanya at dinala siya. Sinabi nila na natalo sila sa labanang ito at oras na para umatras, ang umaataking grupo ay nagmamadaling umalis. Ngunit inakusahan muna ni Gunnar si Hrothgar bilang mamamatay tao ng kanyang pamilya at mga tao. Kasunod ng mapangwasak na labanan na ito, sinikap ng nayon na makabangon. Pagkatapos ay naupo si Keizo kasama si Freya, na nagpapaliwanag ng puot sa pagitan ng kanyang nayon at ng kalapit na nayon. Ilang taon na ang nakalilipas, nais ng ama ni Wulfric na tipunin ang lahat ng mga nayon upang magplano ng pag-atake sa mga mananakop na Pranses. Ang lahat ay nagpakita maliban kay Gunnar at ito ay nakita bilang pagtataksil ng isang binata at mainitin ang ulo na si Wulfric. Naisip siguro ni Gunnar na sinalakay nila ang kanyang nayon bilang paghihiganti sa pagkakanulo kaya ngayon, ang parehong nayon ay may dahilan na upang magalit sa isa't isa. Sa kakahuyan sa labas ng nayon, pinaplano ng grupo ni Gunnar ang kanilang susunod na pag-atake kay Wulfric at sa kanyang mga tao. Habang gumagawa sila ng matalino na plano ng pag-atake, humiwalay ang isa sa mga lalaki para umihi. Nagsimula siyang magpakalma sa sarili malapit sa isang lawa, para lamang atakihin ang nagtatagong si Morwen. Kasunod nito, isa-isang bumagsak ang lahat ng lalaki at naniniwala na sila ay tinambangan ni Wulfric. Ngunit nakaharap ni Gunnar ang tunay na banta, isang higanteng alien na hayop na parang lobo na may nakakatakot na itsura. Sa wakas ay napagtanto ng mga nakaligtas na wala silang panama sa lakas ng halimaw, kaya sila ay tumakbo pabalik sa nayon ni Hrothgar. Ilang sandali pa nang mapansin ni Keizo si Gunnar na tumatakbo palapit sa kanila, mabilis niyang binuksan ang mga gate ng nayon.
Iniisip ng lahat na pinapasok niya ang kalaban at nang papatayin ni Wulfric si Gunnar, nakakita sila ng serye ng mga asul na ilaw sa kakahuyan. Ang mga ilaw na ito ay tila binitag ang isang tao bago siya pinatay. Ang mga asul na ilaw ay naging pula na nagpapakita ng nakakatakot na si Morwen na tumakas papunta sa kakahuyan. Sa wakas ay napagtanto ng lahat ng mga taga-nayon na nagsasabi ng totoo si Keizo. Sa mismong gabing yun, isang pulong ang ginanap sa bulwagan upang talakayin ang kanilang gagawin sa hinaharap. Sinabi sa kanila ni Keizo na ang pakikipaglaban kay Morwen sa labas ay imposible kaya dapat silang gumawa ng isa pang plano. Kinabukasan, nagsimulang gumawa ng bitag ang mga taga-nayon sa labas mismo ng pangunahing pasukan. Gumawa sila ng hukay na ilang metro ang lalim at binuhusan ito ng langis ng taba ng balyina na maaaring masunog. Pagkatapos ay nilagyan nila ito ng ilang poste, tinakpan ito ng kaunting putik at kalaunan ay nagmistulang isang kubo ang buong istruktura. Matapos maitakda ang lahat, nagsalo sina Freya at Keizo sa isang kainan at doon niya ipinagtapat ang isang lihim. Ang kanyang mga tao ay makabago na lahi na sinasakop ang ilang mga mundo, pinalawak nila ang kanilang teritoryo sa malayo at malawak. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa planeta ng mga Morwen. Tulad ng ibang lugar ay nilipol nila ang bawat organismo doon gamit ang mga makabago na armas at bomba. Ang natitirang mga Morwen ay hinuli upang magkaroon ng kapangyarihan sa lugar. Higit pa rito, si Keizo ay bahagi ng isang pangkat ng puwersang kolonisasyon sa kalawakan na aktibong nakikibahagi sa genocide o pagpatay ng lahi. Kapalit ng kakayahang mapuksa ang mga Morwen, siya at ang kanyang pamilya ay binigyan ng isang lugar sa planeta kung saan sila maaaring manirahan. Ilang oras pagkatapos ng pananakop, kinailangan ni Keizo na umalis para sa isang bagong misyon. Ilang araw pa lang siyang wala nang malaman niyang isa sa mga Morwen ang nakaligtas sa genocide. Inubos nito ang kolonya ng kanyang mga tao bago nagtago sa kanyang barko. Ito ang parehong Morwen na ngayon ay nagdudulot ng lahat ng kaguluhan sa nayon sa kasalukuyan. Sinisisi ni Keizo ang kanyang sarili sa pagkakamaling yun, ngunit sinabi sa kanya ni Freya na hindi siya dapat maging mahigpit sa kanyang sarili. Upang mapalakas ang kanyang moral, binigay niya sa kanya ang espada ng kanyang pamilya para sa paparating na labanan. Nang gabing yun ay binuksan ng mga mandirigma ang mga pinto, at lumabas si Wulfric na nasa tabi ni Keizo at naghihintay na lumitaw ang halimaw. Matyaga silang naghihintay ng ilang oras ngunit hindi gaanong makakita, dahil sa kadiliman at nyebe. Pagkatapos ay naghagis si Keizo ng apoy sa kagubatan, para lamang mapagtanto na nasa harapan nila si Morwen. Ito ay nagudyok sa kanila na magmadaling bumalik sa nayon, na inaakit ang hayop. Dumaan sila sa kubo at maingat na humakbang sa mga poste na hinukay nila sa lupa, at lumabas sa kabilang panig. Sinundan silang dalawa ng halimaw sa kubo at nahulog sa likido na maaaring masunog. Makalipas ang ilang segundo, nagpalabas ang mga archer ng ilang nag-aapoy na palaso sa kubo, na nagdulot ng malaking pagsabog. Habang ang lahat ay nagulat sa laki ng pagsabog, isang bago at mas maliit na Morwen ang lumitaw sa loob ng nayon sa pamamagitan ng isang balon. Sinubukan ni Freya at ng kanyang ama na protektahan ang lahat sa pamamagitan ng pagharap sa halimaw, ngunit ang matandang hari ay nasugatan ng husto. Para bang hindi pa yun sapat dahil ang unang Morwen ay muling lumitaw mula sa apoy, na mas nagagalit kaysa dati. Nagpasya sina Wulfric at Keizo na umatake ng magkasama, ngunit sobrang lakas ng halimaw. Sinunggaban ng walang kapantay na hayop ang isang taga-nayon at tumalon pabalik sa kagubatan. Kinaumagahan, umalis ang buong nayon na natatakot sa isa pang pag-atake. Sinabi ni Keizo kay Wulfric na ngayon ay ang bagong hari, na dapat nilang labanan ang halimaw ng magkasama. Pareho silang nagpatulong sa isang maliit na grupo ng mga lalaki upang pumasok sa balon kung saan lumabas ang batang Morwen. Ngunit nais muna ni Keizo na gumawa ng mga bagong armas, at sa pagkakataong ito ay ang mas matibay na materyal. Dinala niya sina Freya at Wulfric sa lawa kung saan bumagsak ang kanyang sasakyan upang kunin ang ilang materyales sa pamamagitan ng pagsisid pababa. Sinimulan ni Keizo ang kanyang paghahanap sa ilalim ng dagat at mabilis na nahanap ang mga piraso ng kanyang sasakyan. Kumuha siya ng isang malaking piraso ng metal mula sa kanyang sariling planeta na mas malakas, mas magaan at mas malambot. Gayunpaman, nang makarating siya sa ibabaw ay nakita niyang nawasak ang bangka na sinasakyan nila. Isang walang malay na si Wulfric ang lumulutang sa isang piraso ng kahoy sa malapit ngunit walang bakas ni Freya. Nang walang ibang pagpipilian, bumalik si Keizo sa nayon kasama si Wulfric. Ibinigay din niya kay Boromir ang piraso ng metal at ang huli ay namamahala na gumawa ng isang bagong espada gamit ito.
Dahil handa na ang lahat, ang grupo ng mga Viking ay tumungo sa balon at nakakagulat na lumabas na sila sa isang malawak na kuweba sa ilalim ng lupa. Sa isang madilim na kuweba, nagising si Freya at natagpuan ang kanyang sarili sa pugad ng mga halimaw na may mga bangkay. Tumingin-tingin siya sa paligid at nakita niya ang batang halimaw na kinakain ng isang bangkay sa malapit. Pagkatapos ay ibinaling ng halimaw ang kanyang ulo ngunit hindi para atakihin siya, tila nakita nito ang presensya ng iba pang nanghihimasok. Sa ibang lugar habang ang grupo ni Keizo ay sinusubukan na sumulong ng palihim, ang batang Morwen ay dumating sa lugar. Mabilis nitong tinapos si Boromir ngunit ang iba pang tao na may napakaraming bilang, ay nagawang masugatan nito ng nakamamatay. Sa malapit ay narinig ni Freya ang kaguluhan at tinawag si Keizo. Narinig siya nito ngunit ganoon din ang inang Morwen na inaasikaso ang kanyang mga sugat dulot ng pagsabog kanina. Hindi nagtagal ay muling nagkita sina Freya, Keizo at Wulfric, at mabilis na umalis ang tatlo sa madilim na kuweba. Lahat sila ay nakarating sa dulo ng isang talon sa isang bundok sa tabi ng isang bangin. Samantala sa loob, nakita ng nanay na Morwen ang walang buhay na katawan ng anak nito na may ilang mga sugat sa katawan at ito ay tila nagdala sa kanya sa isang kabaliwan. Makalipas ang ilang sandali, sinusubukan na tumakas ng nakaligtas na grupo nang biglang inatake si Wulfric ng inang Morwen. Alam ng bagong hari na ito na ang wakas para sa kanya kaya ginawa niya ang lahat para lumaban sa halimaw. Desperado niyang tinadtad ang mukha ng halimaw habang kinagat naman siya bilang ganti. Sa kalaunan ay itinapon ng Morwen ang bangkay ni Wulfric patungo kay Keizo, na para bang hinagis ang huli sa isang away. Nang walang ibang pagpipilian, muling pumasok si Keizo sa kuweba hawak ang kanyang espada at isang matinding laban ang naganap. Ang halimaw ay nagsagawa ng matinding pag-atake na may matinding bilis, nagawa naman ni Keizo na putulin ang isang buntot nito. Papatayin na sana ng inang Morwen ang ating bida nang biglang sumulpot si Freya, inatake niya ang halimaw na nagbibigay kay Keizo ng perpektong sandali para atakihin ito ng buong bilis. Sa kalaunan ay pareho silang nahulog sa labas ng kuweba na malapit sa gilid ng talon, ang halimaw ay nakabitin, at ang mga kuko nito ay nakatanim sa kaliwang braso ni Keizo na nasa gilid pa rin. Gamit ang isang napakatalino na plano, kinuha ni Keizo ang kanyang espada at pinutol ang kamay ng halimaw dahilan upang mahulog ito sa kawalan. Sa resulta ng mapangwasak na digmaang ito laban sa dayuhan na nilalang, nagpasya si Keizo na manatili sa nayon ng Vikings. Nagpasya siyang manirahan sa lugar ni Freya at sa lalong madaling panahon ay idineklara siyang bagong hari ng nayon. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!